Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang war veteran na nagngangalang Ray Francis, nakakabalik lang sa kanyang bansa. Ito na ang huling beses na maglilingkod siya sa militar dahil plano na niyang magretiro at pakasalan ang kanyang kasintahan. Samantala, isang magandang babae na nagngangalang Kelly, ang makikitang nagsasaya sa isang parke sa lungsod. Hindi nagtagal, biglang nagpakita si Ray mula sa likuran at sinurpresa ang babae. Nang walang sinasayang na oras, naglabas si Ray ng singsing at nagpropose kay Kelly. Nabigla at natuwa ang babae sa proposal ni Ray, at agad niya itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, balak na nilang umalis sa parke, ngunit nangyari ang masamang bagay sa kanilang dalawa lalo na para kay Ray. Dalawang lalaki ang biglang lumapit sakay ng isang magarang sasakyan, at ang isa sa mga lalaki na nagngangalang Tim, ay sinubukang bastusin si Kelly. Noong una, sinubukan ni Ray at Kelly na wag silang pansinin at sumakay na sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, lumabas si Tim sa kanyang sasakyan, tinanggal ang kanyang pantalon at ipinakita ang kanyang alaga sa harap mismo ng bintana ni Kelly. Nagalit si Ray at sinimulang bugbugin ang dalawang lalaki, ngunit naglabas ng kutsilyo si Tim, kaya sinubukang pigilan ni Ray ang pag-atake ng kutsilyo. Sa kasamaang palad, natumba ang lalaki at nasaksak hanggang sa mamatay ng kanyang sariling kutsilyo. Dahil sa pangyayaring yun, nakipagkita sina Ray at Kelly sa kanilang abogado dahil nahaharap si Ray sa kasong murder. Ipinaalam ng abogado kay Ray na nahaharap siya sa dalawang mahirap na pagpipilian. Kung aamin siyang guilty, ang kanyang sentensya ay aabot lamang sa 18 buwan sa kulungan. Kung hindi naman aaming guilty si Ray, maaari siyang maharap sa sentensya na aabot sa 5 hanggang 8 taon sa bilangguan. Dahil wala ng ibang choice, nagpasya na si Ray na umamin sa kanyang pagkakasala at magsilbi ng 18 buwan sa kulungan. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang ama ng namatay na lalaki na nagngangalang Harvey Thompson at mukhang hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak. Mukhang hindi lang basta-basta ang taong ito, at makikita nating nagpadala siya ng tauhan para alamin ang pagkakakilanlan ni Ray. Nagbigay din ang kanyang tauhan ng karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon kung saan ikukulong si Ray. Lumipat ang eksena sa kulungan kung saan makukulong si Ray. Doon, ipinakilala sa atin ng isang lalaking nagngangalang Jack Morrison, ang warden na namamahala sa kulungang ito. Hindi nagtagal, binisita siya ng ama ng lalaking napatay ni Ray. Si Harvey, na nasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak, ay inutos kay Jack na tiyaking hindi na makakalabas sa bilangguan si Ray. Bilang kapalit, nag-alok siya ng malaking halaga na gagamitin ni Jack para bayaran ang kanyang mga subordinate upang maisagawa ang kanyang mga karumal-dumal na gawain. Kalaunan, dumating na ang araw para simulan ng mga bilanggo ang kanilang sentensya sa bilangguan. Ang isa sa mga gwardya na nagngangalang Rico ay winelcome ang mga bagong bilanggo. Sa sandaling yun, inutusan si Ray at ang iba pa sa mga bilanggo na tanggalin ang lahat ng kanilang mga damit upang isailalim sa security check. Nagsimula na ring kamuhian ni Rico si Ray nang tangkain niyang ipagtanggol ang lalaking katabi niya na pilit na pinapatanggal ang kanyang underwear. Sa unang araw pa lang ng pagkakakulong ni Ray, nakatanggap na kaagad siya ng pambubugbog mula kay Rico. Pagkatapos nito, dinala si Ray ng isang gwardya na nagngangalang Williams upang makipagkita kay Jack Morrison. Dito nabunyag na nagsilbi si Ray sa militar sa loob ng 12 taon. Sa sandaling yun, sinisikap ni Jack na kumilos ng mabait na parang wala siyang balak at inutusan ang gwardya na bantayan siya. Pagkatapos ay dinala ni William si Ray sa kanyang selda at sinimulan siyang balaan. Pagkaraan lamang ng ilang araw, nagsimula nang makatanggap si Ray ng mainit na pagtanggap mula sa iba pang mga bilanggo. Naganap ang isang maliit na away, at pagkatapos ay dumating ang isa pang grupo ng mga bilanggo na pinamumunuan ni Mazen upang tulungan siya. Tila malapit nang mag-away ang dalawang grupo, ngunit namagitan si Williams at inutusan silang umalis. Sa bilangguang ito, itinalaga si Ray na magtrabaho sa prison library. Pagkatapos ay nakilala niya si David, isang senior inmate na nagturo sa kanya kung paano ayusin ang mga libro. Habang papunta siya sa kanyang selda, muling ginulo si Ray ng ilan pang mga bilanggo, ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang emosyon. Habang nagbabasa si Ray ng isang diary sa kanyang selda, bigla siyang kinumpronta ni Rico at ng iba pa na sinimulang suriin ang kanyang silid. Doon, nahanap ng matandang gwardya ang litrato ng kasintahan ni Ray. Nang masaksihan ni Ray na dinidilaan ni Rico ang larawan ng kanyang kasintahan, talagang gusto niyang bugbugin ang matandang gwardya na yun. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil pinipigilan siya ng dalawa pang gwardya.
Bukod dito, mas lalo pang ginalit ni Rico si Ray sa pamamagitan ng pagpunit ng larawan ng kanyang kasintahan. Siya nga pala, ang dalawa pang gwardya ay sina Victor at Fox. Inutusan ni Rico si Ray na tanggalin ang kanyang damit at sinimulan siyang takutin. Si Rico, na hindi na kontento sa paghampas lang sa kanya, ay gusto pa siyang bugbugin ng husto, ngunit sa kabutihang palad ay nakialam si Victor at pinigilan siyang gawin ito. Habang naliligo si Ray, muli siyang trinato ng masama ng mga preso doon. Sa sandaling yun, isang dambuhalang lalaki na nagngangalang Hammer, ang humanga sa laki ng alaga ni Ray. Dahil dito, binati siya ni Ray ng isang suntok sa mukha at itinulak siya palayo. Ilang sandali pa, nagpakita si Rico at binugbog si Ray hanggang sa maibalik siya sa opisina ni Jack. Sinubukang ipaliwanag ni Ray na sinusubukan niya lamang ipagtanggol ang sarili laban sa lalaking yun. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Jack tungkol dito at binalaan si Ray na wag na muli siyang gumawa ng gulo. Dahil patuloy na nakikipagtalo si Ray, muli siyang binugbog ng maraming beses ng mga gwardya. Nang makita ito, hiniling ni Victor na itigil na ang pambubugbog kay Ray dahil baka mapatay nila siya. Sa oras ng tanghalian, muling nakipagkita si Ray kay David sa library, at sa isa pang lalaki na nagngangalang Jade, isang teenager na 8 taong gulang pa lamang. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na hindi na makakalabas ng kulungan si David, dahil 15 taon na ang nakakalipas, siya at ang kanyang kapatid ay pinagnakawan ng isang bangko at napatay ang 2 gwardya at isang pulis. Namatay din ang kanyang kapatid sa ginawang robbery at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang pera, at si David lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang pera. Sa kanilang pag-uusap, biglang pumasok si Rico sa silid at ipinaalam kay Ray na meron siyang bisita. Lumalabas na ang bisitang binanggit ni Rico ay ang girlfriend niyang si Kelly. Binigyan siya ni Ray ng isang abutengang ngiti dahil ito ang unang pagbisita sa kanya ni Kelly. Sa kasamaang palad, ang kanilang pag-uusap ay tumagal lamang ng maikling panahon bago ito tinapos ni Rico at sinabihan siyang bumalik na sa selda. Bukod dito, sinadyang galitin muli ni Rico si Ray sa pamamagitan ng pagsabing gusto niyang malasahan ang kanyang kasintahan. Ginagawa nila ang lahat upang galitin si Ray, ngunit hindi nila ito magawa dahil si Ray ay isang disiplinadong tao. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ray kay Mazen at sa kanyang gang habang naglalaro ng baraha. Dahil sa matigas na pag-uugali ni Ray, inalok ni Mazen na poprotektahan siya sa panahon ng kanyang pagkakakulong. Habang nagwo-workout si Jade, kinumpronta siya ng bading na si Hammer, ang lalaking nanggulo din kanina kay Ray. Sa kabutihang palad, dumating si Ray at tinulungan si Jade. Agad na namagitan si Williams at pinaghiwalay sila. Sa sumunod na eksena, habang naglilinis ng banyo si Ray, bigla siyang nilapitan ng lalaking nakaaway niya kanina. Sinubukan ng lalaki na maghiganti sa kanya, ngunit hindi man lang pinagpawisan si Ray at madaling natalo ang lalaki. Gaya ng dati, sa tuwing kinakalaban ni Ray ang masasamang preso, agad na nagpapakita si Rico na para bang pinagmamatsyagan niya ang bawat kilos ni Ray. Ngunit sa pagkakataong ito, sumama sa kanya si Jack. Si Jack, na nasuhulan ni Harvey, ay kumuha ng pamalo at ipinasok ito sa likuran ni Ray. Kinabukasan, habang nagtitipon ng 3 bodyguard na nasuhulan ni Jack, sinimulang sabihin ni Victor na ayaw na niyang masangkot sa ginagawa nila. Pagkaalis ni Victor, lumapit sa kanila ang head ng mga gwardya na si Williams at nabunyag na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang mga ito dahil inutusan nila si Ray na maglinis ng banyo, ngayong inatasan niya itong magtrabaho sa library. Pinaalalahanan ni Williams ang kanyang 2 tauhan na huwag gumawa ng anumang desisyon nang wala ang kanyang pahintulot. Pagkatapos ay pumunta sina Rico at Fox kay Jack at ipinaalam sa kanya na nag-back out na si Victor at balak niyang sirain ang kanilang mga plano. Dahil dito, inutos ni Jack na sila na ang bahala kay Victor. Pagkatapos nito, pumunta ang 2 gwardya sa selda ng isang bilanggo at sinimulang suriin ang kanyang higaan. Doon, nakahanap sila ng isang matalas na sandata at umalis na sila doon pagkatapos humingi ng tawad ng bilanggo. Nang naatasang maglinis ng palikuran ng convict na yun, laking gulat niya nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Victor. Hindi nagtagal, dumating sina Rico at Fox at lumalabas na ito ay isang premeditated murder. Inakusahan nila ang bilanggo na may dalang matalas na sandata bilang ang killer. Samantala sa prison yard, nakaupo si Ray kasama si David at sinubukan siyang tanungin tungkol kay Mazen.
Pinaalam ni David na si Mazen ay isang bigating tao dito dahil siya ang nagpapatakbo ng sindikato ng droga mula sa loob ng bilangguan at meron siyang sariling gang. Napansin ng grupo ni Mazen ang kanilang pag-uusap at lumapit sila kina Ray at David. Binalaan ni Mazen si Ray na mag-ingat sa kung aling panig ang kanyang pipiliin sa bilangguan. Habang naliligo sina Ray at David, biglang dumating ang grupo ni Mazen at pinagsasaksak ang lalaking nakaaway noon ni Ray sa banyo. Lumalabas na ang lalaking ito ay isa sa mga karibal na gang ni Mazen. Dahil si Ray ang inaakusahang pumatay sa lalaki, agad siyang pumunta sa karibal na gang at ipinaliwanag na wala siyang kinalaman sa pagpatay. I didn't kill anyone. That's the truth. Sa kabilang banda, ang kasintahan ni Ray na si Kelly ay bumalik upang bisitahin si Ray sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, nakatanggap siya ng hindi patas na pagtrato mula sa dalawang masamang gwardya, kung saan inutos nila kay Kelly na tanggalin ang kanyang mga damit para makapasa sa security check. Dahil 2 linggo na siyang naghihintay para makita muli si Ray, wala siyang naging ibang choice kundi ang sundin ito. Bruh, take it off. You smell nice. Nang nalaman ni Ray ang tungkol dito, labis siyang nagalit ngunit wala siyang magawa sa mga gwardya. Pagkatapos nito, ipinatawag si Ray sa selda ni Mazen, kung saan galit na galit si Mazen dahil tumanggi si Ray na sumali sa kanila. Habang kasama ni Ray si David, biglang dumating si Rico at Fox at dinala siya sa workshop. Dito nabunyag na si Mazen ang nasa likod ng kanilang mga aksyon. Dahil ayaw ni Jack na mapatay si Ray, nagbanta si Mazen na papatayin niya ang sinumang close kay Ray, at kabilang dito sina David at Kelly. Enjoy. Balak ni Rico na baliin ang kamay ni Ray, ngunit hindi na napigilan ni Ray ang kanyang nararamdaman at walang awang binugbog ang 2 gwardya. Bilang resulta ng insidenteng ito, pinarusahan si Ray at ikinulong sa madilim na Bartolina. Samantala, pumunta si William sa opisina ni Jack at tinanong kung bakit inutusan ni Jack ang 2 gwardya na dalhin si Ray sa workshop. Gayunpaman, hindi umamin si Jack at pinaalalahanan si Williams na siya ang namamahala sa bilangguan. Sa kabilang banda, trinato si Ray na parang hayop at halos mabaliw na siya pagkatapos ng ilang linggo doon. Matapos magsilbi ng mahabang sentensya sa madilim na Bartolina, sa wakas ay pinahintulutan na siyang makalabas. Sa sandaling ito, inihatid siya palayo ng isa sa mga gwardya na hindi nasuhulan ni Jack. Sinubukang alamin ni Williams mula kay Ray kung ano ang problema na naging sanhi ng pagtrato sa kanya ng masama ng halos lahat ng tao sa bilangguan. Gayunpaman, walang gustong sabihin si Ray dahil ayaw niyang magtiwala sa sinuman sa kulungan. Matapos gumaling si Ray, gusto pa rin sa kanyang maghiganti ni Mazen, kaya inutusan niya si Jade na saksakin si Ray. Ngunit dahil laging nandyan si Ray para sa kanya, hindi nakayanan ni Jade na saksakin siya. Bilang resulta ng pagtanggi ni Jade, pinatay siya ni Mazen kahit parte na siya ng grupo sa mga oras na yon. Si Ray, na nalamang pinatay ang kanyang kaibigan, ay hindi na napigilan ang kanyang emosyon at dumiretso sa grupo ni Mazen sa prison yard. Matapos talunin ng kalbong kanang kamay gamit lamang ang 3 suntok, ininsulto ni Ray ang mga aksyon ni Mazen nang patayin niya ang kanyang sariling tauhan. Bilang resulta, nakuha ni Ray ang suporta ng iba pang mga bilanggo at hinamon niya si Mazen sa isang one-on-one duel. Si Ray, na merong military background, ay madaling natalo si Mazen. Sa huli, sinakal ni Ray si Mazen at muntik na siyang mapatay. Ngunit nang tumingin siya kay David, umiling siya na nagpapahiwatig na hindi dapat patayin ni Ray ang lalaki. Pagkatapos ay binitawan niya si Mazen, ngunit isang kutsilyo ang biglang nahulog sa tabi ni Mazen. Sinubukan ni Mazen na samantalahin ang sitwasyon upang patayin si Ray mula sa likuran, ngunit hinarangan siya ni David. Sa huli, sinaksak si Mazen ng pinuno ng karibal na grupo hanggang sa mamatay siya. Pagkatapos nito, dinala si Ray ni Williams sa silid ni Jack Morrison, at ipinaliwanag ng warden na pinapalawig niya ang sentensya ni Ray sa bilangguan. Sinumpa siya ni Ray ng mga masasakit na salita at nagawa niyang pukawin ang damdamin ni Jack. Bilang resulta, isiniwalat ni Jack na binayaran siya ng maraming pera ni Harvey upang pigilan si Ray na makalabas sa bilangguan. Gayunpaman, lumalabas na isang bitag lamang ang lahat, at gamit ang mga ebidensyang ito, nagpakita si Williams kasama ang kanyang team at inaresto ang tiwaling warden. Took the warden into custody.
take the cuffs off right now. You're not the boss anymore! Sina Rico at Fox, ang pinakamasama sa mga gwardya, ay inaresto rin ng pulisya. Nang matapos ang lahat, pinuntahan ni Ray si David na nabunyag na buhay pa. Sa puntong ito, sinabi sa kanya ni David ang lokasyon ng ninakaw na pera na kanyang itinago. Hiniling niya kay Ray na kunin ang pera at magsimula ng isang masayang bagong buhay. Dagdag pa dito, sinabi rin ni David kung gaano niya namimiss ang kanyang anak at hiniling kay Ray na bigyan siya ng isang bag ng pera. Sa huli, sa wakas ay nakalaya na si Ray mula sa bilangguan at binigyan siya ni Williams ng farewell handshake. Nang makalaya, sinalubong siya ng kanyang kasintahan. Bukod dito, nakipagkita si Ray sa anak ni David at binigyan siya ng isang bag na puno ng pera. Nang malapit na siyang umalis, sinabihan niya ang anak ni David na bisitahin ang kanyang ama na miss na siya. Sa huling eksena, makikita si Williams na nagbibigay instruksyon sa mga bagong bilanggo na isuot ang damit pangkulungan. Lumalabas na ang isa sa kanila ay si Harvey Thompson, ang ama ni Tim na siyang sumuhol kay Jack, na naging sanhi ng lahat ng kaguluhan sa kulungan noon, at dito na nagtatapos ang pelikula.